Magandang araw po sa inyo mga minamahal kong kapatid sa Panginoon. Kumusta na po kayo? Nawa po ay nasa mabuti kayong kalagayan at ligtas sa anumang karamdaman kagaya ng pandemic na dala ng COVID-19. Dalayan ko po ang buong sambahayan ninyo ay patuloy na kalingain at pagpalain ng ating Panginoon at sama-sama tayong makatawid sa karanasang ito. Taglay natin ang buhay, ang kapayapaan na kaloob ng ating Panginoon. Ang ating pong gawain ngayon para po sa bahagi ng mga kalalakihan ay nakabukas po para sa lahat ng ating mga kapatid ng kapatiran ng UCP Pangil. At ito rin ay bukas para sa lahat kasama ng ating mga kapatid na nasa iba't ibang panig ng daigdig. Ang ating pong lugar ng pagdadausan po saan ng gawain kung wala po tayong COVID-19 ay sa tahanan po ng ating kapatid na George Marama. Dalayan ko po na naway ang patuloy na pangangalaga at pag-iingat at pagpapala ay maranasan ng kanyang sambayan kasama ng ating mga tahanan. Ang ating pong aralin ngayon ay ang aklat po ng Esther. Tayo po ay nasa kabanatang 8 at ang kabanatang 8 po ay merong 17 talata. Mga kapatid ko, naway sa ating pagbabasa ng kanyang mga salita ay sumagana tayo sa pagpapala ng Panginoon na ipagkaloob niya sa atin ng pagkaunawa at magsilbi nawa itong butil ng buhay sa ating mga pananampalataya. Hilingin po natin ang pangunguna ng Espiritong Banal. Manalangin po tayo. Espiritong Banal, inaanyayan ka po namin na pumisan sa aming kalagitnaan at magpakahayag sa pamagitan ng inyong mga banal na salita. Gamitin mo po ang inyong abang lingkod na maging karapat-dapat na tumayo at magsalita sa inyong pangalan. Mahayag ang inyong kadakilaan, ang inyong kalawalatian para sa amin pong pag-aaralang ito. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Kristo, Panginoon namin. Amen. Sa ating pong pagbabalik-aral sa Kabanatang 7, na meron po lamang 10 talata, ay mababasa po natin dito na yung pagbitay na dapat na isagawa kay Mardoqueo at sa mga Hudyo ay nabaling kay Haman. Sa kanya po napapunta ang pagbitay. Siya na gumawa ng paraan para paslangin ang lahat ng mga Hudyo ay nabaliktad po. Dito po natin makikita ang kamay ng Diyos na patuloy na kumikilos para sa kanyang mga anak. Na sa kanya po ay umaasa, sa kanya po ay nagtitiwala. Ang kabanatang 8 po ay merong 2 bahagi. Una, hinirang si Mardoqueo mula sa talatang 1 hanggang 2, at ang ikalawang bahagi, ang bagong kaibigan ni Esther mula talatang 3 hanggang 17. Ang paghirang po kay Mardoqueo ay nagtaas sa kanya sa isang mataas na panungkulan. Ang tungkulin na dating hinahawak ni Haman ay ipinagkaloob po sa kanya. At ang singsing na pantatak ng hari ay ikinabit sa kanyang mga kamay upang lahat ng mga batas na gagawin ng hari at ni Mardoqueo ay magiging batas na susundin sa pamagitan ng tatak na ito. Ganon din, siya rin po ay binigyan ng kapangyarihan upang magabayan si Reyna Esther sapagkat nakilala na po o ipinakilala na ni Esther na sila po ni Mardoqueo ay magkamag-anak. Ang ikalawang bahagi, yung bagong kaibigan po ni Esther. Ang kaibigan po niyang ito ay pawalang bisa. Yung unang batas na ipinatupad
ni Haman na tinatakan ng singsing ng hari. Ito po ay lumaganap hindi lamang sa buong nasasakupan kaharian ng Persya, maging sa mga karatig bansa. At ito po ay nagdulot ng takot at panganib para sa lahat ng mga Hudyo, especially kay Esther. Kaya naman, sa pangalawang pagkakataon, siya po ay muling lumapit sa hari. At nagkataon na ang hari naman ay nasa mabuting kondisyon, kaya muli niyang itinuro ang kanyang sentro bilang kapahayagan na siya ay pinapaintulutang lumapit sa hari at magpahayag ng kanyang kahilingan. At dito po ay kanyang hiniling na mailigtas ang kanyang mga kababayan doon sa batas na ipinatupad ni Haman. Kasi ito po ay kalat na. Kumbaga sa yung batas na ipinagawa po ni Haman na tinatakan po ng singsing ng hari ay napakahirap na pong bawiin. So kinakailangan gumawa ng isang batas na magpuprotekta naman para doon sa batas na ginawa ni Haman para sila po ay makaligtas doon sa unang batas. Kaya dito makikita po natin sa kasalukuyang panahon, ito man ay sa secular, ito man ay sa simbahan, yung mga batas na pinag-uusapan, mga patakaran na pinagtitibay ng pamayanan, ng simbahan, ay hindi po basta-basta tinatanggal ng walang pagkasalang-alang. So kinakailangan dumaan muna sa pag-uusap o sa atin po ay pagmi-meeting para yung mga pinagtibay na patakaran ay mabura kasama yung mga taong nagpatupad nito at yung mga taong naroon sa iba't ibang mga posisyon o kapangyarihan. So ito po yung ikalawang bahagi. At upang ihanda nila ang kanilang mga sarili sa gagawing pananalakay ng mga kalaban ng mga Hudyo, ay gumawa po ng batas na pinatulutan po ng hari na lahat ng mga Hudyo saan mang lugar ay magtitipon-tipon, magsasama-sama po sila. At kung sakaling sila po ilusubin, ay pinagkalooban po sila ng kapangyarihan ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Ibig sabihin, pinagkalooban po sila ng mga sandata, ng mga armas, sa mga pagkakataong ito na sino man ang maaaring manakit sa kanila ay meron po silang kapangyarihang lumaban at ipagtanggol ang kanilang mga sarili para sa kanila pong kaligtasan. Yan po yung ikalawang bahagi. So ano po yung mga mahalagang aral na maaring makita po natin sa pangyayaring ito? Pero bago po yan, ay nais ko pong alalahanin natin ang kwento ng aklat ng Esther ay kwento ng isang bayaning babaeng Hudyo na nagngangalang Hadasa o sa Persya katumbas po ng pangalang Esther. Si Esther po o Hadasa ay naging reyna sa pinakamakapangyarihang bansa noong panahon yaon o sa ating katawagan ngayon ay super power. Hindi po si Esther ang sumulat ng aklat na ito, kundi isang taong kinilala ang mga ginawa na Esther sa kanyang bansa. Ipinakita dito yung kanyang pagmamahal sa kanyang bansa, sa kanyang mga kababayan, na huwag malipol. Ang kwento po ng aklat ng Esther ay naganap noong 460 hanggang 30 BC. Yung BC po ay before Christ o bago dumating ang ating Panginoong Kristo. Ang unang naging hari po ng Persya ay si Haring Ciro. Siya po ang unang naging hari na merong matagal na panahong nanungkulan. Dito sa panahong ito ay natalo po niya ang Babylonia. Kaya ang
naging makapangyarihang bansa noon ay ang Persya. Matapos po ang paghahari ni Ciro, pinalitan po siya ng kanyang anak na si Cambyses, na namuno lamang ng maikling panahon. Pagkamatay po ni Cambyses, ay pumalit sa kanya naman bilang hari si Dario, na naghari ng matagal na panahon katulad ni Ciro. Pagkamatay po ni Dario, ay pumalit sa kanya ang kanyang anak na si Xerxes. Siya po yung pang-apat na naging hari ng Persya. Ang pangalang Xerxes po ay pangalang Griego. Subalit sa aklat po ni Esther, na kung saan ang namamayagpag na kaharian noon ay ang Persya, ang tawag po sa pangalang Xerxes ay Aswero. At ito po yung naging asawa ni Reyna Esther, si Haring Aswero sa Persya. 30 taon ang agwat ng aklat ni Nehemiah sa aklat ni Esther. Kung hindi po nangyari ang aklat ni Esther, ay wala sigurong aklat na Nehemiah o Nehemias. Ano po ang mga mahalagang aral na maaring makita po natin sa kasaysayang ito? Meron po 3 mahalagang aral na maaring tayo makita. Una, ipinakita po dito ang pangangalaga at ang pakipaglaban ng Diyos sa kanyang mga anak o sa mga Hudyo. Ipinapakita dito kung paanong pinangalagaan, iningatan, pinotektahan ng Diyos ang kanyang bayan sa lahat ng mga taong gumagawa ng kasamaan, kagaya ni Haman. Siya po ang nakikipaglaban alang-alang sa kanyang bayan. Kaya napakaganda po dito. Kaya sabi nga po ng banal na kasulatan, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Kung ang Diyos ang kakampi natin, sino ang maaring makalupig sa atin? Pinapakita lamang po dito, ang kapangyarihan ng Diyos ay walang hanggan at walang sino mang maaring makadaig o makapangimbabaw sa kanyang kapangyarihan, sapagkat siya ang makapangyarihang Diyos na siyang lumikha ng lahat sa sanlibutan ito. At ang lahat ay nasa ilalim ng kanyang pangangalaga at pamamahala. Kaya meron ba tayong dapat na ikatakot kung ang Diyos ay kasama natin? Katulad ng isang pastol, pinangangalagaan niya ang kanyang mga tupa. Sabi nga doon sa aklat ng Juan, Kabanatang 10, ako ang mabuting pastol. Kilala niya kung sino ang kanyang mga tupa. At ang mga tupang ito ay nakikinig sa kanya. At pinakikinggan niya ang kanyang mga tupa. Kaya sabi nga doon sa aklat ni Ebanghelyo Juan, ay alam ng pastor kung ilan ang bilang ng kanyang tupa. At alam niya ang isa't isa. Kilala niya ang kanyang mga tupa. Kaya nga sabi nga po ng banal na kasulatan, ultimong bilang ng ating buhok ay alam ng Panginoon kung ilan ang bilang ng ating buhok. Wala po tayong maaring maitago, wala tayong maaring ilihim sa Panginoon, sapagkat ang lahat ay alam po niya, sapagkat siya yung makapangyarihang Diyos. Siya ang makikipaglaban para sa kanyang anak. Kaya hindi tayo dapat na matakot. Kagaya ng ating naranasan ngayon, hindi po kaila sa atin na tayo po ay may naramdamang takot. Hindi natin alam kung kailan ito matatapos, kasi ayon po sa ating pamahalaan,
ay i-extend po yung ating quarantine. Kasi marami pa rin po ang mga pasaway. Kalulungkot po. Yung mga tulong na ibinigay ng ating gobyerno ay imbes na dalhin po sa kanyang pamilya ay ginagamit po sa sugal. Yung iba ay para sa sarili, pag-iinom. Isipin po nyo, panahon ng krisis, panahon ng kaguluhan, hindi lamang po ng ating bansa, buong mundo, ay nagagawa pang magsugal ng marami. Nagagawa pang mag-inom, magkasayahan ang bawat mga tao. Hindi po nila pinakikinggan ang mga paalala ng ating pamahalaan. Kaya sinasabi po ng ating Pangulo ay ang mga militar na ang maaaring mag-take over kung hindi po kaya ng mga nasa lokal na pamamahala katulad po ng mga barangay, ay mga kapulisan na po at mga kasundaluhan na po ang siyang magte-take over dahil sa katigasan ng ulo. Yan po ang nangyayari kapag matigas ang ulo. Ano po? Mga kapatid, hayaan po natin na ang Diyos po ang makipaglaban sa ating pinagdadaanan. Ang gawin lang po natin, manalangin, antay natin ang pagkilos ng Diyos. Matuto tayo makinig sa ating mga pinuno, katulad ng ating Pangulo, ang kanyang pananawagan. Ano po? Ang ikalawa, ang preservation o ang pagpapanatili ng lipi ng mga Hudyo. Ito po ang dahilan kung bakit si Esther ay lumapit sa hari. Ay ma-preserve o mapanatili ang kanyang lahi. Pagkat sa sandaling nangyari po yung naisin ni Haman na patayin ang lahat ng mga Hudyo na nasakupan ng Persia, ay maaring maubos po ang lahat at maaring wala na nga pong matira. Dito po natin makita ang pagiging makabayan ni Esther, yung kanyang pagmamahal sa kanyang bansa. At isa sa pinakamahalagang bagay na maaari nating gawin bilang mga Pilipino ay mahalin natin ang ating bansa. Wala pong iba magmamahal sa bansang ito kundi tayo mga Pilipino lamang. Kung hindi po nating mamahalin ang ating bansa, sino kaya ang maaring magmahal nito? At kung hindi po tayo sumusunod sa mga patakaran at pamantayan na inilalatag ng ating pamahalaan para sa ating kabubuti, meron pa kayang susunod na henerasyon kung ang mga kasalukuyang henerasyon ngayon ay pasaway. Sa English po daw yung pasaway ay pass away. Ayan. Yung mga pasaway, ayan ay talagang kinukuha na ni Lord yan. Kaya wag po natin pairalin yung katigasan ng ating ulo. Mahalin natin ang bansang ito. Matuto tayong sumunod sa ating pamahalaan. Lalo na't nakita naman natin yung ikabubuti nito para sa ating mga anak at sa mga susunod na henerasyon. Dumadalangin tayo na huwag na po madagdagan pa ang mga nagpositibo sa virus dala ng COVID-19. Ang ating dalangin ay maraming mga gumaling at huwag na makahawa pa, dahil natutunan natin ang sumunod sa ating pamahalaan at higit sa lahat ang magtiwala sa kapangyarihan ng Diyos. So yung pangalawang bagay po dito, yung preservation o yung pagpapanatili ng lahi. So kung gusto po nating magkaroon ng mga susunod na henerasyon, tayo mga nakatatanda ang magpaunang sumunod upang yung mga maliliit na nasa ating likuran ay matuturing sumunod. Ano po? Ang ikatlo, ang katwiran ng Diyos. Ipinapakita po dito yung katwiran ng Diyos. Ano po? Na
Maaaring sa ating kasalukuyang panahon ay namamayagpag ang kadiliman, ang lambong ng kasamaan ng tao. Kasi yung po COVID-19 hindi po gawa ng Diyos yan eh. Gawa po ng tao. Tao po ang gumawa niyan. Kaya naman, kung tayo man ay dumadaan sa pusikip na karimlan, ay dahil po sa ating mga ginawa. Kaya yung kasabihan, basurang itinapon, basurang babalik sa atin. Lahat ng mga ginawa ng tao na makasisira sa daigdig na ito ay babalik at babalik din po sa atin. Tayo rin po masasaktan. Tayo rin po ang magdurusa. Tayo rin po ang mapapahamak. Ipinapakita ang katwiran dito ng Diyos na matutunan nating mahalin ang sangkatauhang ito. Matutunan nating igalang yung ginawa ng Diyos. Nilikha niya ang sanlibutan ng ito. Napakaganda. Ngunit ang pagkawasak ng daigdig nito ay nagpapatuloy dahil na rin po sa pagiging suwail at pagiging gahaman ng tao. Ang dating magandang kalikasan ng nilikha ng Diyos ay unti-unti nang sinisira, winawasak dahil na rin sa kagagawa ng tao. Subalit ang katwiran ng Diyos ay dumarating sa atin. Yung ating mga ginagawang kasalanan, tunay na magdudulot ito ng kapahamakan para sa atin at maging sa ating mga anak, sa ating mga kaapo-apo. Nag-iwan ito ng peklat. Ang COVID-19 po ay nag-iwan ng peklat sa kasaysayan ng daigdig na ito. Nagpapaalala sa ginawang pagsalangsang ng tao sa Diyos. Sa ginawang pagsalangsang ng tao sa kanyang kapwa-tao. Ang hindi pagpapahalaga sa buhay. Kasi ang buhay po ay banal po yan eh. Yung buhay na kaloob ng Diyos sa atin ay sagrado po. Pero ano po ang ginagawa ng tao? Winasak po sa pamagitan ng kanyang patuloy na paglikha. Ang paglikha na ginawa ng tao ay nagdulot po ng pagkawasak, pagkasira ng daigdig na ito. Kaya naman, ipinapakita dito yung katwiran ng Diyos. Kinakinalang ituwid tayo sa ating mga pagkakamali. Itama tayo sa ating mga kasalanan. At matutunan natin ihingi ng kapatawaran ang lahat ng ating mga ginawa sapagkat ito ang tungkulin natin. Katulad ng sinasabi sa aklat ng 2 Chronicles 7:14, kung ang aking bayan na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, magsisi sa kanyang mga kasalanan, ay ibabalik ko ang katiwasayan, ibabalik ko ang kasaganaan. Kinakailangan tayo lumapit sa Diyos ng buong puso, na may pagsisisi, may pagtalikod at pagtatapat sa Panginoon. Ang sabi po doon, muli niyang ibabalik ang kanyang kapayapaan, muli niyang pasasaganahin ang kanyang bayan. Ang aking dalangin at maging dalangin po ng bawat sa atin. Ang mga pangyayari ito sa ating mundo na nag-iwan niya ng malalim na sugat ay magpaalala sa atin na hindi natin kayang kalabanin ang Diyos sapagkat siya ay Diyos na banal. Siya ay Diyos ng katwiran. Siya ay Diyos ng pag-ibig na nais niyang matutunan natin maging matuwid
sa lahat ng panahon ng ating buhay. Naway sumaatin ang kanyang walang hanggang pagkalinga, biyaya at pagpapala. Alang-alang sa pangalan ni Kristong Panginoon natin. Pagpalain tayo ng mahal na Panginoon.